Nasa ika-18 linggo ng karaniwang panahon na po tayo. Sama po natin sa ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Sardas at Luz Medina at ang kanyang pamilya, Bacchiano family, the Paris Pastoral Council, Willie Perez and family, para sa espesyal na kahilingan ni na Maria Alicia Salenga, May Manet Pineda, Mariel Miranda, Remy Dungkain family, Alegria Yambao, Eder Nicdao, Jerwin Uliege, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita at Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Cesar Uliege, Nena Andrea Ingal, Marico Yu, Josephine Palafox, Emeline at Takoy Noe, at sa lahat ng mga kaibigan nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng mga banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Manuel, Teresita, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Rodolfo at Siriaco Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Gerald Amado de Mata, Mariano Campo, Anisha Chudin, Merla Mangalos, Jose, Perla at Trina Yason, Benedicto Tapia, Iluminado Giao, Iluminada de los Santos, Leonor at Romy Bognot, Ernesto Matias, Alfredo Ulyan Sr., Melencio Bacchiano Sr., Bonifacio Marianena Lantajo, Ireneo Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Juan Paulo Bacchiano, Paz Lantajo, Samson Palafox, Severino Lerit, Juanita Cerezo, Francisco Herrera, Venerando de la Cruz, Luz Sikat, Marcelo Perez, Miguel Gamca, Reynaldo Sampang, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang para sa kagalingan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Oratio Imperata, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawing Ama, inaamin namin ang aming mga pagkasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ang iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap at namawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan
sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nasa ika-18 linggo ng karaniwang panahon tayo ngayon. Mga kapatid, ating aminin muna ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa Kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tugon po natin ay, Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay tumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi na nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin ay kilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos
kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mamahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy nitong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumukha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita ng Panginoon. Tayong lahat, mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at antiga. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot si Jesus, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos, isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Ano ang aking gagawin? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kailanman kukulangin habang buhay. Kaya
mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay at kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa mata ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. May isang kantang sumikat in the 1960s, actually sa listahan ng mga greatest songs of all time. Number 2 siya sa listahan. Ang title ng kanta, I Can't Get No Satisfaction. I can get no satisfaction. Ibig sabihin daw, I can't get any satisfaction. Tungkol ang kanta sa commercialism in the modern world, sa obsession sa consumer culture, pamimili, at tungkol din ang kanta sa kakulangan ng kakayahan ng modernong mundo upang tugunan to satisfy a young man's desire who have grown tired with the current situation. At yun yung sumulat sa kanta. Ang verse 1 ng kanta tungkol sa isang patalastas sa radyo, inihikayat ang mga nakikinig upang bilhin ang produkto. Subalit, isa sa mga nakikinig, the writer of the song, he was not satisfied and he found the patalastas annoying and nuisance. Yung pangalawa, isang TV commercial, yung verse 2 ng kanta. Inihikayat ang mga taong nanonood na bumili ng sabong panlaba. Sabong panlaba na gagawin ang iyong t-shirt the whitest ever. Again, the writer of the song was not satisfied with the TV commercial. He was not persuaded. Alam niyo ang dahilan? Ang dahilan daw kasi yung sigarilyo nung lalaki sa commercial, hindi raw tulad ng kanyang sinisigarilyo. Anong connection ng sigarilyo dun sa sabong panlaba? That is not the point. The point is, hindi rin satisfied. It's all about endless dissatisfaction sa kanta, while endless persuasion, persuading, enticing. Sabi nung nabasa ko about the song, there is nothing about holy. There is something about holy about the lyrics of the song. Totoo naman, wala namang pang simbahan yung nakalagay sa kanta. Pero kuhang-kuha ang punto ng pinag-uusapan natin ngayon sa ebanghelyo nitong kanta. Yung endless dissatisfaction, endless no satisfaction. Kaya ano ang paalala ng Panginoong Yesus sa kanyang mga kausap na mga tao? Sabi niya, umiwas, mag-ingat sa anumang uri ng kasakiman. Avoid greed in all its form. Avoid kalabisan na pagnanais to accumulate wealth. Pinapa-avoid, pinapaiwas niya dahil it creates no satisfaction, endless dissatisfaction, aside from the fact na it creates anxiety as well. Yung marami kang inaalala dahil sa kasakiman, marami kang kinababahala, ay kinaliligalig, kinababalisa, and at the same time, there is an endless dissatisfaction. Greed pushes one person
to get more and more. Kaya sabi ng Panginoon, avoid greed. It creates the illusion that wealth is life. Isa pang ginagawa ng greed na parang sinasabi sa atin, kayamanan ang buhay. Nililikha niya sa ating kaisipan ng maling akala na you are not alive if you own nothing. Walang sigla ang buhay mo if you own nothing. Hindi ka mabubuhay if you own nothing. But in truth, alam naman natin, merong mga nabubuhay even though they own nothing. Merong masigla ang buhay nila. May dahilan, may purpose ang buhay nila kahit they own nothing. So, mali ang akala. Illusion ang ginagawa ng kasakiman sa atin. At dinugtong pa ni Jesus sa Ebanghelyo, sabi niya, ang buhay ng isang tao ay wala sa laki ng kayamanan. Yeah. Though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Wealth, material possessions, they are symbol of our hard work. They are symbol of our dreams. Sipag, tiyaga, sikap, talento, skills. But wealth provides also the illusion of being in control, the illusion of being secured. Akala mo, when you have money, you are in control of everything. Control mo ang lahat, nagagawa mo ang lahat ayon sa iyong kagustuhan because you have money. Pero kahit you have money, bakit kung minsan nagkakasakit ka pa rin? Merong mga mayayaman, kahit sa sobrang yaman, nagkakasakit at hindi kayang hilumi ng kanilang sakit at namamatay. How could that be in control then? Illusion. You are secure when you have money. Meron kang gagamitin kapag nangailangan ka. Pero bakit kapag marami kang pera, bakit natatakot ka? Manakawan, mapasukan, ma-hold upan. Then how could that be? You are secure. Illusion. Ito pa yung mga maling akala about wealth, about greed. Sabi nila, wealth is the expression of your life. Nyapin sa po, singkarakal tamo, singkarakal pera, singkarakal saken, singkarakal bandi. We thought it's the expression of life. Pero hindi lamang padamihan ng wealth ang tungkol sa buhay. Yeah. Wealth is the measure of your life. Sabi. Yeah. Pero alam naman natin, hindi lang nasusukat ang buhay sa wealth. Wealth is the source of your life. Yan ang isang illusion. Alam naman natin, hindi nanggagaling lang ang buhay sa kayamanan. Wealth is the purpose of your life. Ang dahilan ng buhay ay hindi lamang wealth. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito. Hindi ka nilalang ng Diyos Ama para lang sa wealth. Yeah. Alam natin, wealth, material possessions is our anxiety about the future. Binabawasan o kung hindi man inaalis ang anumang pag-aalala para sa darating na bukas. Pero isang katotohanan daw that wealth and material possessions can never take the place of the purpose of life, which is the purpose of life to become like God, to share in God as a child of God. Ang pinakatotoo, the source of life, it's not wealth, it's God alone. Dahil sa Kanya tayo nanggaling. The purpose of life
It's God alone. The basis of life, it's God alone. The basis of peace, security, it's God alone. True wealth can only be found in God alone. Kaya treasure every moment, every opportunity you have to give, to share, to be kind, to be generous, to be of help, to heal, to unite, to gather, and even to forgive. Dahil yun daw ang pinaka-purpose ng anumang material possessions or wealth that we have. Merong isang magandang dasal si Father Henry Nouwen about wealth. Sabi niya, Dear God, help me to discover that I am not what I own, that I am what you give me, and that is the love you give me, the unconditional love that you give me, the everlasting love that you give me. Tulungan mo ako na sana makita ko hindi yung naiipon kong kayamanan, that what makes me, kung hindi kung anuman ang ibinibigay mong pagmamahal sa akin, that what makes me. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanao sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Kami dumadalangin upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan kaming dumadalangin. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mga mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa inyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman, at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at oportunidad na umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat kabataan, nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, reliyoso at reliyosa, katekista, at mga laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganit sa luho ng mundo ng tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho
at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ating ipanalangin din ang mga nagpapasalamat, Sardas and Luz Medina and family, Bacchiano family, ang Paris Pastoral Council at si Willie Perez and family. Ipanalangin natin ang special intention ni na Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda, Remy Dongka and family, Alegria Yambao, Heather Nicdao and Jerwin Uliege. Ipanalangin din natin ang speedy recovery, good health and healing nina Remio Pangan, Mario Pasion Benita, and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Cesar Uliege, Nena Andrea Ingal, Marico Yu, Josephine Palafox, Emeline and Takaw Inove, at ang lahat ng mga kaibigan natin na may sakit. Para sa gabay at protection ng Banal na Espiritu sa pamilya ni na Andy Rason at pamilya ni na Antonio and Josefina Gibara, at naway salubungin ng Ama ng may galak ang mga kapatid nating pumanaw, sina Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Rodolfo N. Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Amado de Mata, Marian Ocampo, Anicia Tiodin, Merla Mangaluz, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Iluminada Giao, Iluminada de los Santos, Leonor and Romy Bognot, Ernesto Matias, Alfredo Julian Sr., Melencio Bacchiano Sr., Bonifacio and Maria Nena Lantajo, Irineo and Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Juan Paulo Bacchiano, Paz Lantajo, Samson Palafox, Seferino Lerit, Juanita Cerezo, Francisco Herrera, Venerando de la Cruz, Luz Sicat, Marcelo Perez, Miguel Gamka, at si Reynaldo Sampang, at ang mga kaluluwa na nasa purgatorio. Ipagdasal din natin ang sarili-sarili nating kaligtasan laban sa COVID at sa monkeypox, ang kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Ipagdasal din natin ang speedy recovery ng mga kapatid natin na may COVID sa kasalukuyan at kapayapaan para sa mga kaluluwa na kapatid natin na yumao dahil sa pandemic. Ipanalangin natin sa Diyos. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Hilingin natin ngayon ang ating personal na panalangin at ang pangangailangan na panalangin ng ibang tao. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang ang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin mo sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga namatay na aming pinagdarasal sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at Diyos natin, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Sa
kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
pinagtatawag po namin si Rodney Wayne Miguel. Ikakasal on September 3 dito sa parokya. Dating nakatira sa La Casa Nueva, anak ni na Rod and Rowena Miguel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa naming sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawa ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob buhat sa langit. Pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo, nawa ay manaog at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.